Good day mga ate, kuya, bansa people, everybody in this world! It's me again, Imari, for another vlog. Kaya tara, samahan nyo ko sa araw na to. Welcome to my real life, Real Ims. Hi peoples! Ngayong morning nga po ay nandito kami sa silang para magparehistro ng motor at sasakyan ni Papa. Dito nga rin po ay nagtitinda sila ng buns na halagang 100 at sobrang sulit nga ng bili namin sa sobrang lambot ng tinapay nila. Hindi ko na po na-vlog ang ganap kanina sa bahay dahil 7 na ng umaga ako bumangon sa kama at nakapagluto na sila Papa ng almusal. Wala pa nga 10 minutes ay okay na ang pagpaparehistro namin. Sa pagbablog ko nga ay napansin ko ang cutie pie na doggy dito na para bang gusto ko iuwi. Ahoy, bawal yun! Bali, diretso po kami sa Gentry at dito po kami iikot sa Biluso para iwas traffic. Dito po sa Biluso ay maraming pagliliguan na resort kahit isa nga dyan ay hindi pa namin nalalangoyan. Hala, edi lumangoy ka na! Joke! Guys, kahit nga po rito ay matatawag mo ring lagusan sa Encantadia sa sobrang daming mga puno. Sa dami nga ng puno at halaman ay nalamon na nito ang daan kaya kailangan mo munang huminto sa isang tabi para maiwasan ng disgrasya. Sa isip-isip ko nga po ay parang one way na lang ang daan dito sa liit ng kalsada. Ano ba yan? Puro na lang kalsada. Pagkaraan po namin dito sa Buwisan ay makikita nyo rin ang napakagandang tanawin. Kung mapapansin nyo po ay kita na rito ang Maynila. Ibig sabihin napakaswerte pala ng taga Cavite. Kung baha sa atin, paano pa kaya doon sa Maynila? Kaya sa mga naghahanap ng lupa at bahay dyan, message nyo lang si Father Earth. Kasi kasama na po sa pinagkakaabalahan niya ngayon. Isa na siyang real estate agent sa findhome.ph. Ahoy, nag-promote pa si Imari. Aba, syempre, para sa future. Nakakabilib naman ng mga athletes ngayon. Kahit sobrang tirik na ng araw sa tanghali, ay naglalaro pa rin sila ng baseball. Shoutout po sa inyo, nakaka-proud po kayo. Dadaan nga po ulit kami sa Calax at ngayon lang ulit kami nakalusot dito. Kaya nagkandaligaw kami. Naku, at buti na lang, may nakita kaming dumaan sa tamang daanan. Pagkatapos nga naming makapag-road trip sa Buwisan ay nandito na kami sa Humayaw. Sa dami ng pinasok ni Papang negosyo ay madadaanan nga namin dito ang dati naming pwestong kantin. Noong elementary pa lang kami. Kailangan pa naming tumawid sa ilog at taas ng bundok para makarating dito sa pwesto. Grabeng sakripisyong dinanas namin. At ang kagandahang natutunan ko dito ay ang paglalaba. Kasi dati po ay hindi nakakauwi sila mama at papa kaya ako na ang kumukusa sa paglalaba sa aming mga damit naming magkakapatid. Pagkalabas nga po ng Humayaw ay diretso kami dito sa FCIE which is First Cavite Industrial Estate. Si Papa po ay dito nagtrabaho ng almost 13 years as employee sa Malinta Corrugated Box Manufacturing Corporation. At ngayon naman po ay tumutok na lang siya sa pagnenegosyo para mabalin na talaga ang oras niya. Para kasi kay Papa ay hindi sapat ang kinikita niya sa pagiging empleyado kaya ito for the businessman na siya forever. Forever? Ayan, nandito na nga kami sa highway. Nakaiwas nga kami ng traffic sa lahat ng nadaanan namin. Pero pagdating sa Gentry ay hindi nagbigay ng mga kapwa driver sa pagliliko. Hanggang sa nagkaipit-ipit na ang mga sasakyan sa gitna ng crossing way. Late na po kasi dumating ang mga traffic enforcers. For the Marites lang atas sila sa gilid-gilid. Hala, hindi. Hindi ko na po na-vlog ang pagtigil namin sa tindahan at maya-maya nga po ay diretso kami sa palengke ng Gentry para makabili ng paninda. Pagkatapos po namin bumili ng paninda ay pumunta na naman kami sa Walter Mart dahil may nakalimutan kaming bayaran na isang bills. Kaso tinuro kami na doon magbayad sa 7-Eleven. Ay, sobra na sa road trip ang ganap namin ngayong araw. Nakita ko nga ang pizza dito sa labas ng Walter Mart at sabi ko nga kay Papa ay bili tayo ng tag-iisa. Hindi na naman nga makatanggi si Papa kasi naka-vlog ako. Ay, sorry Papa. Pagkarating po namin sa 7-Eleven ay nakapagbayad na po kami. Sa bahay, dito na rin kami kumain ng binili naming pizza kanina. Dagdagan lang po ni Papa ng inumin para hindi naman mabulunan ng mga person. At sa wakas, pabalik na po ulit kami sa tindahan. 1 PM na po niyan kaya sabi ko kay Papa ay bumili na lang sa karinderya ng uulamin nila Mama. Hindi po muna kami kumain ng kanin dahil kahit isang slice lang ng pizza ang kinain namin nakakabusog din pala. Bali, pauwi na po kami sa oras ng 3 PM. At gusto nga isama ni Mama si Daughter, which is ang aso namin dito sa tindahan. Napakalambing ng aso namin na to, kaso hindi pa siya pwedeng iuwi dahil meron pa siyang sipon. At isa rin po sa dahilan niyan ay seloso ang aso namin sa bahay. Sitting pretty na nga po sana dito si Daughter kaso pinababa na rin. Nakakaawa naman pero magkikita pa rin tayo, Daughter. So yes, back to daan ulit ang supremo naming sasakyan sa gubat. Sana nga ay hindi magbago itong daan na to kasi sobrang presko nito sa paligid. Akala nga namin ay makakadaan pa rin kami sa Calax. Kaso nabigyan na pala kami ng bagong daan para sa mga galing sa barangay namin. Nakakatuwa at may halong lungkot dahil mananatiling lubak ang aming daan everyday papunta sa Gentry. Sabi pa pala ng construction worker
marker dito ay kami pa lang ang unang nakadaan sa tulay. Kaya talaga lumabas pa si Papa sa tulay para magtatalon. At syempre ako namang si vlogger ay bumabari. Hindi na namin napansin na merong tao sa gilid dahil hindi naman siya nagsasalita. Kaya at the end, sobrang kahihiyan namin doon sa tulay. Kuya naman, dapat nagsalita ka. Pagkabukas ko po pala ng aming gate, ay excited na si Jabiro lumambing sa amin. Hala, na para bang ilang araw kami nawala. Anyways, peoples, dito na po nagtatapos ang vlog ko today. Thanks for watching, people. See you sa next vlog.